Dies irae, dies illa, salvet seculum in famiglia. Bago natin simulan ang kwentong ito, meron lang akong nabasang tanong na bakit yung mga aswang daw ang kaya lang gayahin ay ibon, baboy, aso o pusa? Bakit hindi kambing, daga, ipis o kung ano pa? Ito lang yan. Depende yan sa taglay na antas na kaalaman ng isang aswang. Tsaka, hindi talaga sila nagbabago ng anyo. Ito yung palagi kong sinasabi sa mga kwento ko sa inyo, na meron ding sariling orasyon ang mga aswang. At isa ito sa mga kakayahan nila na kung tawagin ay sabulag. Yun pa rin yung anyo nila sa totoong buhay. Ang kaso nga lang, minamanipula nila ang utak mo na ibang anyo ang makikita mo. Doon na papasok yung mga aso, baboy, ibon o kalabaw. Kung meron kang alam ng mga buhay na salita, lalong-lalo na yung mga dibino, normal na tao pa rin ang tingin mo sa kanila. Pero pag ang gamit mo naman ay nasa kaliwa, malaki ang posibilidad na aso at baboy ang makikita mo. Kung mas mataas na kaalaman pa ang taglay ng isang aswang, kalabaw ang makikita mo. Kung normal na tao ka lang at walang alam, mas madali nilang mamamanipula ang isipan mo. At isa sa mga common na hayop na nakikita natin ay aso. Kaya yun ang gagamitin ng aswang na pangmanipula sa'yo. Bakit ko alam ang mga yan? Meron akong tito na ilang beses nang nakipagbunuan sa aswang. Gamit ng tito kong yan ay sa tour sa kaliwa. Pero hindi nyo dapat isipin na dapat makontra nyo sila. Wala pa ring makakatalo sa ating kinikilalang Diyos. Lalo na kung buong buo ang pananampalataya mo sa Kanya. Yun lang. Ang haba na naman ng intro ko, pasensya na kayo. Simulan na natin ang kwento. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ng isa sa mga kaibigan ni Ate Rose. Taong 1980, Tugbungan, Zamboanga del Norte. Itong mga panahong ito, merong grupo sa eskwelahan si Ate Rose. Bukod sa mga kaklase niya, meron din siyang grupo ng mga ka-schoolmate nila. Private school ang pinapasukan noon ni Ate Rose. Pero kahit nasa private school sila, obligado ang mga estudyante doon na maglinis ng classroom nila kapag uwian na. Araw-araw iba-iba ang naa-assign na grupo. Iba't ibang grupo yon mula Lunes hanggang Biyernes. Alam ko kahit saang school naman ganyan yung patakaran eh. Ewan ko lang doon sa mga school na mahal yung tuition fee. Oh, yung mga rich kid dyan oh. Ganun ba sa school nyo? Yung grupo na sinasabi kong grupo ni Ate Rose, sila yung mga cleaners kapag Lunes. Sabay-sabay silang naglilinis ng classroom nila. Tapos pagtapos na silang maglinis, hinihintay nila yung iba pang miyembro ng grupo nila na mga schoolmate naman nila. Tapos sabay-sabay silang uuwi. Ugali kasi nilang magkakaibigan na maligo sa ilog tuwing Lunes. Yun ang ginagawa nila bago umuwi sa kanya-kanya nilang mga bahay. Si Ate Rose ang pinakahuling nakakauwi nun. Siya kasi ang may pinakamalayong bahay sa kanila. Lahat ng mga kasama niya sa grupo, alam niya kung saan nakatira. Isang hapon ng Lunes, nung tapos na ang klase nila, tinapos na muna nila yung paglilinis tapos hinintay yung iba pa. Pero sa pagkakataong ito, kulang sila. Umabsent yung isa sa mga ka-schoolmate nila. Close ni Ate Rose yun. Tinanong niya dun sa mga kaklase. Hindi din alam. Naisip nila na baka nagkasakit lang o kung ano. Kaya hinayaan na lang nila. Lumipas pa ang 2 linggo. Nagtataka na silang lahat. Kasi 2 Lunes na nilang hindi nakakasama sa ilog yun. Tapos tinanong ni Ate Rose yung mga kaklase nun kung pumapasok pa ba. Ang sabi sa kanya, hindi na daw pumapasok. Mahigit 2 linggo na. Kaya ang nangyari, pagtapos ng klase nila Ate Rose nun, sinadya nila yung bahay ng kaibigan nila. Pagdating nila doon, hinanap nila. Pero parang itinatago ito nung tatay. Dahil sa awa nung nanay sa anak niya, pinalabas nila ito ng bahay. Nawindang si Ate Rose at yung mga kasama niya
dahil sa nakita nila. Yung kaibigan ni Ate Rose, ibang-iba na yung itsura. Pulang-pula at namamaga ang mga mata nito. Nakabuka lang ang bunganga at hindi niya ito maisara dahil sa sobrang laki ng dila niya. Ayon kay Ate Rose, may kukumpara yung dila niya sa isang talong. Ganon kahaba, tapos kulay ube na. Animoy walang dumadaloy na dugo dito. Tapos yung amoy ng hangin na nanggagaling sa bibig ng kaibigan niya, napakabaho. Amoy bulok na laman o inuod na patay na daga. Ganun kabaho. Lahat sila doon ay naawa sa kaibigan niya. Halos mag-iyakan sila dahil sa tinamong kapansanan ng kaibigan nila. Hanggang sa pinaupo sila nung nanay at tinanong kung pumapasok pa ba yung isang kaklase ng kaibigan nila. Dahil nga hindi nila kaklase yun, hindi nila alam kung pumapasok nga ba o hindi. Doon na nagsimulang magkwento yung nanay ng kaibigan nila. Ayon dito, isang Biyernes ng hapon, nung pauwi ang anak niya, habang dumadaan ito sa Nyugan, merong humarang sa kanyang grupo din ng mga kababaihan. Ang masakit pa nito, kaklase niya din yung mga yon. Hinihingian siya ng pera. Kapag walang naibigay yung anak niya sa mga babae, gugulpihin siya. Dahil matapang tong babae, kahit may dala siyang pera, hindi niya to binigay sa mga yon. Hanggang sa sinampal siya nung pinaka-leader ng grupo. Bumawi siya ng sampal, tapos nagsabunutan sila. Kalmutan, tadyakan, talagang nag-away sila ng todo. Nung meron ng mangingialam na kagrupo ng mga bully, bigla-bigla niyang kinagat yung pisngi ng kaaway niya. Baon na baon ang mga ngipin niya sa pisngi nito at halos matapyas na yung balat at laman. Sumigaw ng napakalakas yung leader ng mga bully kasi talagang napakasakit nun. Baon na baon yung kagat, tapos nagsugat na yun ng matindi. Walang tigil yung daloy ng dugo sa pisngi niya. Hanggang sa napatakbo siya at sinumbong niya sa nanay at tatay niya yung nangyari. Pero pagbalik nila sa Nyugan, wala na dun yung grupo. Matapos ang insidente na yon, kinaumagahan lang, nakaramdam na yung anak nila na para bang namamaga ang mga gilagid niya. Halos hindi niya maibuka yung bibig niya. Nung araw ng Lunes, hindi siya pinapasok. Sa kadahilan ng unti-unti nang lumalabas yung dila niya dahil sa sobrang laki. Naalarma na sila kaagad, kaya pumunta na sila sa espesyalista para ipasuri yung anak nila. Unang doktor nilang nilapitan, walang maipaliwanag sa kung anong dahilan kung bakit bigla-biglang lumalaki yung dila niya. Nakailang punta sila sa iba't ibang mga doktor pero wala silang makita. Yung ibang doktor ang sabi pa, singaw. Pero hindi eh. Hindi siya maga. Talagang malaki. Kaya ang last option nilang mag-asawa, kahit labag sa loob nila, kailangan na nilang magpakonsulta sa isang manggagamot. Buti na lang may kakilala yung kapatid ng nanay niya. Ang kaso nga lang, itong manggagamot na to, baguhan pa lamang pagdating sa ganitong larangan. Bata pa yung manggagamot. Mga nasa edad 26 pa lang. Nung pinasuri nila yung anak nila dito, hirap na hirap din siyang tukuyin kung ano yung sakit ng babae. Kaya tinanong sila ng manggagamot kung meron daw bang nakaawa yung anak nila. Sumagot sila ng, oo, meron. Doon na nag-usal ng iba't ibang orasyon yung manggagamot. Hanggang sa natuklasan niya na yung anak nila ay biktima ng mataas na antas ng barang. Pinalabas ng manggagamot yung dila ng babae. Sobrang haba ng dila. Tapos doon sa pinakalikod ng dila, merong isang itim na insekto. Tinanggal yun ng manggagamot. Akala niya tapos na. Pero pagsilip niya sa ilalim ng dila, nandoon ang lahat ng iba't ibang uri ng mga insekto. Isa-isa niya yung inalis. Tapos merong natirang isa na tuwing bubunutin niya, tinutulak siya ng napakalakas ng babae. Ang sabi ng manggagamot, tiisin niya kasi yun na yung huli. Pinipilit kunin yun ng manggagamot pero hindi niya makuha.
Kaya nagpakulo siya ng iba't ibang klase ng halaman, pinalamig yun at pinainom doon sa babae. Nagbaka sakali siyang makuha yun sa ganun. Pero hindi. Ang nangyari pa, nawala yung nag-iisang insekto na yon. Tapos hindi na niya makita. Binilinan sila ng manggagamot ng iba't ibang uri ng pangontra sa barang. Pero wala na. Huli na ang lahat. Lumaki na ng lumaki yung insekto sa loob ng dila niya. Hanggang sa umabot na yon sa ganung punto. Lumipat pa sila sa ibang manggagamot. Pero wala nang magawa yung mga yon. Ang tanging magagawa na lang nila ay ituro kung sino ang gumawa nun sa anak nila. Sinabi ng isang manggagamot na nararamdaman niya yung aura namang kukulam at malayong malayo na yun sa kanila. Hindi na nila mahahabol yun. Kaya yung huling nakaaway ng anak nila ay dapat kumprontahin at tanungin. Sinunod nila yon. Pero wala na. Hindi na doon nakatira yung pamilya nung nakaaway ng anak nila. Sabi-sabi doon sa lugar kung saan nakatira yung mga yon. Isang pamilya ng mangkukulam yung nakaaway ng anak nila. At nakatira ang mga ito sa Cebu. Gumuho ang mundo ng mag-asawa nung narinig nila yon. Kasi saan nila sa Cebu hahanapin yon? Kaya wala silang nagawa kundi magdasal na lang. Nung narinig lahat ni Ate Rose yan, gigil na gigil silang lahat doon. Kaya kinaumagahan, tinanong ni Ate Rose kung pumapasok pa ba yung nakaaway ng kaibigan niya. Sabi ng mga kaklase nun, hindi na. Matagal na daw hindi pumapasok. Kaya wala ring nagawa si Ate Rose at yung mga kaibigan niya. 3 linggo lang ang lumipas. Dumating yung pinakamasakit na balita sa kanilang lahat. Kasi yung kaibigan nila namatay. Hindi na nito kayang kumain. Ultimo uminom ng tubig ay hirap na siyang gawin. Namatay ito nang nakamulat habang nakanganga. Nagluksa silang lahat dahil sa sinapit ng babae. Wala rin naman silang magawa kasi nasa malayo na yung gumawa nun. Pinagpasa Diyos na lang nila ang lahat. Mula nung mangyari yan, naging malungkot na yung buong grupo ni Ate Rose. Hindi na rin sila pumupunta ng ilog kapag Lunes. At magpahanggang sa ngayon, hindi malimut-limutan ni Ate Rose na ang naging dahilan ng pagkamatay ng kaibigan niya ay ang labis-labis na paglaki ng kanyang dila. Ay, sobrang bigat na naman ang kwento. Alam niyo, mahirap sa akin yung ganito. Kasi nilalagay ko yung sarili ko sa sitwasyon habang nagkukwento. Ang sakit sobra, parang kinukurot yung puso ko. Alam ko, nararamdaman niyo din yan. Lalo na yung mga nakikinig sa akin, tapos nilalagay nila yung sarili nila sa kwento ko. Ang sakit. Kaya ayoko may namamatay sa mga kwento ko eh. Opinyon ko sa kwento. Siguro kung nung second day pa lang, dapat nagpakonsulta na sila sa mga doktor. Yung tipong lumapit kagad sila sa 3 doktor para merong mga option kung bakit ganun yung dila ng anak nila. Kung walang masabi yung 3 yan, agad-agad makakatakbo sila sa manggagamot. Ang kaso kasi, pinaabot pa nila ng matagal eh. Kaya yung insekto ng barang, nakapagtanim na ng maraming pondo sa katawan ng anak nila. Kaya ayun, hindi na nila kaagad napigilan. Pero nakontra naman yun nung unang manggagamot. Kasi tumagal pa siya ng ilang linggo eh. Di ba nga, natanggal niya yung ibang mga insekto. Kaso may natirang isa. Kung hindi niya naalis yung mga yon, malamang 1 linggo lang ang tinagal ng babae. Sayang. Buhay pa sana yun hanggang ngayon. Tsaka nga pala, pahabol ni Ate Rose, hindi lang pala isang barang ang gumawa nun sa kaibigan niya. 4 na barang. Nalaman niya yan doon sa kaibigan nung nakaaway ng kaibigan niya. Ang sakit ng kwento, no? Lalo na kay Ate Rose. Kaya, ate, sobrang thank you sa pagbahagi mo ng kwento na ito sa amin. Kahit mabigat para sa'yo, kinuwento mo. Kaya, maraming salamat, Ate Rose. Yun lang.
Hanggang sa susunod na kwento.